May masama pong nangyari sa China. Ang totoo kay Xi Jinping, mga kaistorya. May ipapakita po ako sa inyong video na kung saan sa video clip na yon ay makikita pong galit na galit ang mga tao kay Xi Jinping. Mga Chinese po ito, mga kaistorya. At ito pa po, yung isang matindi bulok na sistema po sa loob ng militar ng China, mistulang dinagukan si Xi Jinping. Dahil mistula pong trinidor siya ng sarili niyang tauhan. Ang tauhan niya na ito, mga kaistorya, high-ranking official po ito ng militar nila. Ito pong tauhan na ito ni Xi Jinping, siya mismo ang nagluklok niyan sa pwesto. Pero dinagukan si Xi Jinping, mga kaistorya. Yan po ang pag-uusapan natin. Pagkatapos dadagdagan ko pa po ng mga lokal na balita dito po, mga kaistorya, sa loob po ng bansa natin. Paki-share po at paki-like. Ngayon maiintindihan natin, mga kaistorya, kasi kasama, included po sa ating topic, kung bakit ang China ay malabo, mahihirapan, parang isang pagpapatiwakal kung susugurin nila ang Pilipinas o ang Taiwan. Ipakita ko po sa inyo ang atin pong mga references para maintindihan po ninyo ang atin pong sinasabi, mga kaistorya. Tanggalin ko muna po ito. Pagkatapos, ipakita ko po yung mga references po natin. Siyempre, palalakihin ko po yan para makita naman po ninyo ng maayos. Ganyan na lamang. Iayos ko pa ng konti kasi medyo parang may espasyo pa sa kanyang window. Ganyan. Ang sabi po dyan, mga kaistorya, ayan ang nag-post niyan sa X ay si Ye Fengso. Kung hindi po ako nagkakamali, mga kaistorya, isang Chinese na nakabase po sa Amerika. Yan yung original po na post niya. Pagka i-translate natin, kasi may nakalagay namang show translation, palakihin nga natin. Xi Jinping personally promoted him. Sino ba itong him? Yung tinutukoy po natin, mga kaistorya, na high-ranking official. Tauhan niya yan, na siya mismo ang nagluklok sa pwesto, na siya mismong dumagok sa kanya. Parang trinidor siya yan, mga kaistorya. Dahil sa pera, korupsyon. Xi Jinping personally promoted him and personally brought him down. Yang Yoxia, yun po yung pangalan, mga kaistorya. Si Xi Jinping ang nagluklok dyan, pero si Xi Jinping din ang bumakla sa pwesto. This is an inevitable cost in the process of the CCP's SS transforming into Xi's personal guard. Those CCP party government and military officials who haven't yet been taken down by Xi Jinping must have already sensed the murderous intent. Ibig sabihin, may malaking problema sa loob ng militar ng China. Pagkatapos, manunugod sila, mananakop sila. Anong gagamitin nila? Militar. Yung mga militar ni Xi Jinping, mga kaistorya, ginawan ko na dati ng dedicated content yan. Marami po diyang nag-aabang na gustong makaagaw sa pwesto po ni Xi Jinping. At literal, may nangyayari pong agawan siya ng kapangyarihan. May nangyayari nga po diyang suhulan para lang makaluklok sa pwesto, sa mas mataas na posisyon, mga kaistorya. May crackdown na isinasagawa si Xi Jinping sa loob ng militar niya. Pinagtatatanggal niya, mga kaistorya, yung matataas na opisyalis ng gobyerno. Ang sabi po, mga kaistorya, corruption daw. Pero malamang totoong corruption, pero isa pa ring posibilidad na nawawala ng tiwala si Xi Jinping sa mga opisyalis na yun. Possible threat, posibleng banta sa pwesto po, mga kaistorya, ni Xi Jinping. Sige, doon na lamang tayo sa corruption, mga kaistorya. May ginawa ng dati pang crackdown si Xi Jinping. Marami na opisyal pinagtatanggal dahil sa issue ng korupsyon. May isang hint dito na binabanggit, na siya ko naman laging binabanggit sa inyo bago ko pa na-research itong post na ito ng Ye Fengso na ito. Teka lang, sino bang Ye Fengso na ito? Para may background tayo sa kanya. Sige, ito yan, yung kanyang profile sa X. Tingnan natin yung kanyang translation. Ang sabi dito, the Communist Party is so evil. If we don't oppose the Communist Party, are we still human?
So galit na galit siya sa Communist Party po ng China. Sinasabi ko sa inyo, komunista po ang bansang China, ha. Patriotism means opposing the Communist Party. Opposing the Communist Party is true patriotism. Only without the Communist Party will there be a new China. Patriotism and opposing the Communist Party. Opposing the Communist Party is glorious. Supporting the Communist Party is shameful. So galit na galit siya sa China. At mapapansin ninyo, natural mga kaistorya, ang kanyang mga post ay Mandarin kaya sabi ko, malamang Chinese ito pero nakabase po sa Amerika. So malaya siyang batikusin ng China kasi nasa Amerika siya. Kung nasa China siya, naku, sigurado may kalalagyan siya, mga kaistorya. Okay, balik po tayo dito, mga kaistorya. So, meaning, mga kaistorya, nakaramdam na yung mga tauhan ni Xi Jinping sa opisyal. Ako, sa militar, baka isunod tayo nitong presidente natin na tanggalin. So, kung ganun, mga kaistorya, hindi maiiwasan, may mga militar, miyembro ng militar, o baka opisyalis pa ng militar ng China, nagalit kay Xi Jinping. Actually, ang sabi dito, you can make a decision early. Contact and unite the various factions. May factions naman talaga dyan sa militar po ng China. Ano yung faction? Mga nagkakanya-kanya. Kumbaga, magdesisyon na kayo nang maaga. Kontakin mo na yung iba't ibang factions dyan sa militar ng ninyo dyan sa China. Samantalahin ninyo ang pagkakataon. At gawin ninyo ang lahat para pabagsakin si Xi Jinping. Tinanggalog ko na sa madaling salin, mga kaistorya. Otherwise, you're just sitting there waiting to be slaughtered right now. Kung hindi nyo gagawin yan, naghihintay na lang kayo na kayo ay pagtutudasin dyan ni Xi Jinping. Missing the golden opportunity, sooner or later, Xi Jinping will take you all down one by one. Pag hindi ninyo sinamantala, yung pagkakataon na yan, darating at darating ang oras na babaklasin kayo dyan ni Xi Jinping isa-isa. So hinihikayat na niya yung mga militar ng China. Ito pa po ang isa. Ito po si Zhang Yoxia, mga kaistorya. Yung tao na yan. At ayan naman yung photo na hinuli. Ang sabi, nakadetene daw po yan. At iniimbestigahan. Dalawa raw ho yan, mga kaistorya, na mataas na opisyal ng China. Mamaya, may lihitin mo akong online news article ng mainstream. Ipapakita ko po sa inyo. Ito pa. Japanese diet member Xi Jinping. Nabanggit yung diet. Alam nyo ba, mga kaistorya, sa China? Ay matindi po pala ang naranasang gutom ng mahihirap na tao doon. May nakita rin po akong video clip, post din ni Ye Fengso, na nag-aagawan yung mga tao sa pagkain, bata, matanda, kawawa. Japanese diet member Xi Jinping, those high-ranking officials in the People's Liberation Army, yung PLA, ayan po ang kumbaga katumbas niya sa Pilipinas, AFP, Armed Forces of the Philippines. They all rotten with corruption. Lahat sila bulok na sa corruption. Sa People's Liberation Army daw po, mga kaistorya. May nakalimutan pa ako dito, mga kaistorya, na sinasabi na itong problema sa corruption sa militar ng China. Actually, nandito sa post na to. Ay, yan ang problema nila. Nadadagok sa kanila. Kumbaga yan ang hihila sa kanila pabagsak kung susugurin nila ang Taiwan. O maging ang Pilipinas dahil dinadamay naman talaga nila tayo. Ang sabi rito, every one of them is a multi-millionaire. Kita ninyo. Matindi pala ang corruption dyan. Kung may flood control scandal sa Pilipinas, ay mga opisyalis lang po yun ng gobyerno. Dito mas matindi sa China. Opisyal po ng armed forces nila, ng militar nila. Mga kurakot ika lahat, mga multi-millionaire ika lahat. And their money is all stashed overseas. Dinadala pala nila sa ibang bansa ang pera nila. They worried too. If they make a move on Taiwan, their assets abroad will get frozen. I know the Chinese Communist Party top officials very well. For them, things like national unification are small potatoes. It's their wealth. That's the real big deal. Naku, kung nasa ibang bansa,
yung mga ninakaw nilang pera, mga militar ito, matataas na militar ng China, kung susugurin nila ay ang China, natural gagamitin militar, yung mga assets nila, mga ninakaw nilang pera na nakabangko sa ibang bansa, mapo-frozen. So, hindi nila magagamit yun. Kaya nga sinabi, small potatoes daw lang po yung national unification. Yung national unification kasi, yan din yung One China policy na kung saan mga kaistorya, muling pag-iisahin ng China, ang China at saka po ang Taiwan. Yung susugurin nila, i-invade nila ang Taiwan. And when that happened, mga kaistorya, automatic, damay ang Pilipinas. Marami beses ko na po yung pinaliwanag. Para daw po sa mga militar na ito, na mga multimillionaire, na mga kurakot, ay maliit na bagay lamang yung pagsakop, pagbawi sa Taiwan. Ang mas mahalaga daw sa kanila, mas importante daw sa kanila yung pera nila abroad na ninakaw nila. Diba, mga kaistorya? Kaya naiintindihan ninyo ngayon kung bakit nasabi ko kanina nang hihila pabagsak sa kanila kung susugod sila sa Taiwan, mga kaistorya, ay yung matinding korupsyon sa militar ng China. Ay kaya nga siguro pinipurge, kinakrakdown ni Xi Jinping yung matinding korupsyon sa militar nila. Pinagtatatanggal, mataas na. Isipin mo, pinagkatiwalaan mo, tauhan mo, ikaw ang nagluklok dyan sa pwesto, pagkatapos ganun ginawa. Diba? O di tinanggal mo rin. Actually, dalawa yan makikita ninyo rito, mga kaistorya. Ito yan diba? Parehong mukhaan BBC yan China places highest ranking general, highest ranking general, pinakamataas na opisyal ng armed forces nila, under investigation. Ano daw kung bakit iniimbestigahan? Sabi kanina ni Ye Fengso, corruption. Anong sabi? China's Defense Ministry, kita ninyo, kumbaga katumbas po niyan, mga kaistorya, si Secretary Gibo Teodoro ng Department of National Defense. Ay kaya pala says it has opened an investigation into the country's highest ranking general over grave violations of discipline and law. Medyo dinownplay nila yung terminology na ginamit. The minister gave no further details. Di naman talaga yan, mga kaistorya, bubulgar ng China, pero syempre may mga impormasyon na nagli-leak. Marami na akong ginawang dedicated content dyan, against General Zhang Yoxia, who has widely been seen as President Xi Jinping's closest military ally. Aray, ang sakit niyan kay Xi Jinping, mga kaistorya. However, in the China, the accusation of wrongdoing is usually a euphemism for corruption. See? Corruption. Diba, mga kaistorya? Corruption. Pasensya na kayo kasi may sipon po ako, In its announcement, dapat announcement, not announcement. Omitted dyan yung letter O. In its announcement, the ministry said another senior military officer, General Liu Zhenli, who was also under investigation. Dalawa sila. General din po yung isa. Mga kaistorya, grabe ang nangyayari pala sa China. Bulok pala ang militar nila. Mahina ang militar nila. Actually, ginawang ko yan ng dedicated content. Ito gumawa sila ng isang missile, pampasabog talaga, nandun si Xi Jinping, matataas na opisyal ng militar niya, palili pa rin yung missile, hindi po lumipad yung missile. Bakit? Kasi sa halip po na fuel, ang laman ng tangke ng missile, ang laman po tubig. Galit na galit si Xi Jinping. Tinanggal yung tauhan niya. Totoo yun na nangyari sa China. Totoong nabalita yun, mga kaistorya. The removal follows the expulsion of 9 top generals in October. Nung nakarang October, isipin ninyo, 9 top generals. Mga general ang pinagtatatanggal. One of the largest public crackdowns on the military decades. Ito yan. Matindi sila, sabi ko sa inyo. Matindi po ang kabulukan sa China. Si Xi Jinping na lamang pati na kayong mga kamag-anak niya, pamilya niya nasasangkot po sa issue ng corruption, at ang sabi, yung kanilang mga kayamanan ay nakalagak din sa ibang bansa. Ginawan ko din po yun ng dedicated content. Oo, sa gobyerno ng China at sa militar ng China, talamak din umano ang korupsyon. Nako, di ba, mga kaistorya?
Kaya nga mahina po sa loob ang China eh. Kumbaga may cancer sa loob ng katawan nila na kinakain unti-unti yung katawan nila. Ganun po ang nangyayari sa China. Chinese Communist Party expels top generals in sweeping military crackdown. October po ito. Binalita. Ginawan ko ito ng dedicated content nung nakaraang taon po. Anong sabi? The Chinese Communist Party has expelled 9 top generals in one of its largest public crackdowns on the military in decades. 9 men were suspected of serious financial crimes, a statement released by China's Defense Ministry said. Diba? Corruption na naman, mga ka-istorya. Most of them were 3-star generals. Tingnan ninyo, matataas ang ranggo nito. And part of the party's decision-making central committee. They have also been expelled from the military. Binaklas na sila, tinanggal na sila sa militar. While the statement cast the expulsion as part of an anti-corruption drive, analysts say it could also be seen as a political purge. It comes one in the eve of the party's plenum where the Central Committee will discuss that. So, naku, hindi lang pala militar na usapin yan. Ito yung mga pangalan, no? The 9 officials are He Weidong, Vice Chairman of the Central Military Commission; Miao Hua, Director of the CMC's Political Work Department; He Hongjon, Executive Deputy Director of the CMC's Political Work Department; Wang Xiubin, Executive Deputy Director of the CMC's Joint Operations Command Center; Lian Xiangyang, Eastern Theater Commander; Qin Xiutong, the Army's Political Commissar; Yuan Huachi, the Navy's Political Commissar; Wang Huobin, Rockets Forces Commander; Wang Chuning, Armed Police Force Commander. Of these 9, He Weidong was considered as the most prominent as the second highest ranking official in the China's military. Yung kumbaga yung ranggo niya, pangalawa. Itong si He Weidong, pangalawa dito kay yung kanina na binanggit si Yang Yoxia. Siya yung pinakamataas na opisyal sa militar. Pumapangalawa naman itong He Weidong na ito. Sino ba yung He Weidong? Dito sa taas, Vice Chairman of the Central Military Commission. Ganon. No, mga bigatin mga kaistorya yung pinagbababaklas. Naku, pinahihina ni Xi Jinping ang militar niya. Nakakasira yun ng moral sa militar, mga kaistorya. Siyempre, kakaba-kaba na yung iba dyan. Sabi lahat daw ay sabi ni Ye Fengso, lahat daw ay mga multimillionaire. Di kakaba-kaba na. Baka ako isusunod ng babaklasin nito ni amo ko Di ba, mga kaistorya? Okay. Meron pa yan na nakita ko kanina yung matinding yung mga galit na galit ang mga tao sa kanila. Ito yan, mga Chinese yan ayan yung photo ni Xi Jinping may naka-X ganun, ibig sabihin kinukundina nila binabatikos nila si Xi Jinping, galit kay Xi Jinping mga Chinese yan, mga kaistorya ginawa pang baboy yung katawan tapos ang ulo si Xi Jinping. Di ba? Galit ang mga tao Ngayon, ilagay natin ang translation. Ang sabi is the CCP really so afraid of this video? Kumbaga nagrarally yan, mga kaistorya. Bawal sa China ang ganyan. Oo, pero bakit nagrarally? Oo. Nako, may kalalagyan kayo Agkaganyan. Baka ito mga American-based naman, mga kaistorya. Pero hindi, kasi ayun may mga naglalakad pa sa likod. Ang sabi, is the CCP really so afraid of this video? The video has garnered 850,000 views with over 23,000 comments, and this time it got reported by the CCP's internet trolls. Again, totoo, may mga trolls po ang China. So, inireport na. Saan yun inireport? Natural, sa gobyerno ng China. So, isi-censor na nila yan ng China. Pero, once kasi na nag-leak na yan sa internet, di na yung kayang tanggalin ng China. Alam nyo naman, Google na lang, mga kaistorya American entity, di ba? Since the CCP is so afraid of this video, I'm going to share it anyway. Ngayon, yung mga pulubi sa China, mamaya, banggitin ko sa inyo Kasi may ginawa rin akong dedicated content. Pero iba ito. Nag-aagawan sa pagkain.
Yan, oh. Gulay naman, nag-aagawan, mga matatanda, no? Grabe, no? Ito naman, literal pagkain. Diba? Oh? May... Gano? Grabe, no? Ngayon, alam niyo ba sa China, mga ka-istorya, yung mga pulubi dun, bawal pakalat-kalat, lalo na sa mga parke. Ayaw ng gobyerno nila na nakikita po mga ka-istorya, lalo na po ng mga turista. Yung mga pulubi. Maraming pulubi sa China. Oo. Akala niyo ba walang pulubi ron? Yung mga natutulog doon na pulubi, mga ka-istorya, sa mga park, maging sa mga bangketa, at maging sa mga ilalim ng tulay, pinagtatabuyan po ng mga otoridad nila. Ini-spray nga nila ng ano, yung pang-spray ng bumbero. Oo. O kaya naman binubulabog nila ng megaphone. Pinagtatabuyan nila kasi gusto nila itago. Pero hindi lang itatago, nag-leak din yung video na yun. Ginawan ko rin po yun, mga ka-istorya, ng dedicated content. So yan po ang nangyayari sa China, ha. Isa sa maibabahagi ko sa inyo sa China. Ngayon punta tayo dito sa local news, ano. Alam niyo naman na itong Chinese Embassy dito sa Pilipinas, yung ambassador ng China, no, nakikipagbardagulan. Ang binabardagul niya, binabastos niya mga opisyal ng gobyerno natin. Ay di nakatawag na ng pansin mismo sa gobyerno natin. Si Senator Erwin Tulfo na lang pinalagan ang China, at maging ang Department of National Defense, hindi lang ang Coast Guard nila, natin, ang Department of National Defense natin, pinalagan na rin po ang China. Oo. Ay sabi dito ni Senator Erwin Tulfo sa Chinese Embassy, kung ayaw niyo sa freedom of speech sa Pinas, lumayas kayo. Wala kayong karapatan na sitahin ang mga opisyal namin. Tama. Sa mga pahayag nila hinggil sa pagkamkam nyo sa aming teritoryo. Kung hindi gusto ng Chinese Embassy officials kung paano gumagana ang demokrasya sa Pilipinas, maaari silang lumayas anytime. Agree. You nailed it. Senator Erwin Tulfo. Tama lang yan. Ito yung online news article po ni Abante. TNT. Tunay na tabloidista. Akala ko tago ng tago. Hindi naman pala. Erwin Tulfo sa Chinese Embassy, kung ayaw sa freedom of speech sa Pinas, lumayas kayo. Pinalagan ni Senator Erwin Tulfo ang Chinese Embassy sa pagkondena nito sa mga pahayag ng ilang opisyal ng Pilipinas hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Wala kayong karapatang sitahin ang mga opisyal namin sa mga pahayag nila hinggil sa pagkamkam ninyo sa aming mga teritoryo. Ginawa ng senador ang pahayag matapos sabihin ni Chinese Embassy Deputy Spokesman Guo Wei na hindi lisensya ang freedom of speech para siraan ng iba, lalo na ang leader ng ibang bansa. Ang lakas mong makabatikos ng freedom of speech, bakit sa bansa mo may freedom of speech kayo? Wala! Alam niyo ba, mga ka-istorya, nasa Universal Declaration of Human Rights, kung hindi ako nagkakamali, Article 19. Yeah! International recognized at protektado ang freedom of speech. Ang nakalagay doon, mga ka-istorya, anuman ang lahi mo, anuman ang kulay ng balat mo, sa Tagalog na, nasa ang panig ka man ng mundo, may karapatan kang magpahayag ng iyong opinion at saloobin. Kasama pa nga sa karapatan na yan, universal din, mga ka-istorya, karapatan, pambuong mundong karapatan ng mga tao. Uulitin ko, Universal Declaration of Human Rights, Article 19, United Nations. Ang kasama pa sa karapatan na yan, natin, mga ka-istorya, na may karapatan kang magsaliksik o maghanap ng mga impormasyon. Hindi lang yon, yung mga nasaliksik mong impormasyon, ay karapatan mo ding ibahagi sa kapwa-tao mo. Karapatan mong tumanggap din ng mga impormasyon. Tanong, Chinese Embassy dyan sa Manila. Tanong sa ambassador ng China, sa inyo ba na ini-exercise ninyo? Yung human right na yan, na freedom of speech, member kayo ng United Nations. Binibigyan nyo ba ng kalayaan ang inyong taong bayan na ma-exercise yung Article 19 ng Universal Declaration of Human Rights? How about that? Diba? Napaka-ipokrito talaga nitong gobyerno ng China eh. Diba? Ang lakas yung makabatikos ng freedom of speech na hindi yan lisensya para siraan kayo. Hello, sinisiraan namin kayo. Kayo ng China ang gumagamit ng mga naratibo eh. Sa social media, sa Facebook na lang eh.
Eh si Facebook na lang nga, na-detect ni Facebook eh. Ginawan ko rin po yan ng dedicated content. Nireport mismo ni Facebook na ginawa nila yung action na yun. Mga grupo, mga pages. Dinilit nila lahat yun ng Facebook. Bakit? Ha? Emanating from China daw, nagmumula daw sa China eh. Mga naratibo ng China, pinapakalat, pati na yung mga politiko na pumapabor sa China. Nandun, ginawan ko ng dedicated content. May mga pangalan binanggit, mga politiko sa Pilipinas. Sino? Former President Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte. Binanggit yun ni Facebook. Ginawan ko ng dedicated content. Senator Amy Marcos. Binanggit yan doon. Hanggang ngayon, ganyan, searchable po yan. Sa Google, kahit sa Google na lang. Search po ninyo. Totoo yan, mga kaistorya. Okay, nabanggit ko lang, balik po tayo dito. Basta talaga ito nakaka-high blood eh. Abangan ninyo sa comment section. Basta kasi China ang topic ko. May mga lumalabas dyan na troll ng China. Dagdag pa ni Guo, ito raw ay hindi katanggap-tanggap dahil sa social media post kamakailan ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea Commodore J. Tarviela. Ilang beses ko na ba itong na-interview? Actually, may photo nga kami yan. Marami kaming photo niyan eh. Na nagpakita ng isang AI-generated video ni President Xi Jinping na galit, nagpe-flex ng kanyang muscle at may tangan na maliit na bangka na may watawat ng Pilipinas. Pag-asar, laging talo. Giit naman ni Tulfo, kung hindi gusto ng Chinese Embassy officials kung paano gumagana ang demokrasya sa Pilipinas, maaari silang naman. Palayasin na kasi ng gobyerno natin yung walang hiyang yan. Wala namang kwenta yan dito sa Pilipinas eh. Sipin nyo, dito pa tayo binabastos sa sarili nating bansa, sa loob ng bansa natin. Sino siya? Bisita ka lang dito. Makisama ka. Hindi yung ikaw ang pakikisamahan ng mga opisyal natin. Walang hiya ka. Diba? Diba? Our house, our rules. Freedom of speech is in our constitution. Tama. Dagdag pa ni Tulfo, palibhasa walang freedom of speech sa kanilang bansa dahil ang mga kritiko ikinukulong, ang media pinapatahimik at ang opinion, kinokontrol doon. Tama. Naniwala na kayo sa sinasabi ko kanina pa, mga ka-story. Actually, itong online news article na ito, hindi ko pa ito nabasa ng buo kanina. Ngayon ko lang ito binasa ng buo. See, totoo yung paliwanag ko sa inyo kanina na nauna, di ba mga ka-story? Mga pro-China! Kumusta kayo? Comment kayo para madagdagan yung kapugian ni Juan Historiador. Bisitahin nyo naman uli ako. Humaba uli yung aking balbas. Gusto nyong ipasakop ang China sa Pilipinas? Gusto nyo yung mawala ang freedom of speech ninyo? Gusto ninyo na pag kayo nagsalita ay kinukulong kayo? Gusto nyong pinapatahimik ang media na kinukontrol yung opinion ninyo? Sige nga, itong CNN na lang. Ay naka-ere sila, literal nagbabalita, naka-ere, real time. Bigla silang nawala sa ere. Bakit? Sinensor ng gobyerno ng China. Nangyari yan, nabalitan, at si CNN mismo ang nagbalita niyan. Ganyan ba ang gusto ninyong sistema, mga pro-China? Mag-isip kayo. Payo niya sa mga opisyal ng China na nasa bansa, if you want respect from Filipinos, then respect our constitution and respect the Filipino people. Lalo na dyan sa West Philippine Sea. Respect our officials, respect our freedom of speech, and respect the simple truth that this is not your country. Bisita lang namin kayo dito. Matuto kayong gumalang at rumispeto. Matuto kayong makisama. Hindi yung kayo na nga ang bisita, kayo na nga ang dayo dito sa bansa namin, kayo pa yung pakikisamahan namin, kapal naman ng mukha ninyo. Diba, mga ka-istorya? Diba? Nakakaurat. Diba? Kakabuisit, nakakapikon, nakakaasar eh. Pati po ang Department of National Defense, pinalagan sila. Balita ni GMA sa X. The Department of National Defense has released a statement addressing the reported pronouncements of China's Ministry of Foreign Affairs. Ito yan, dito lang tayo. Babasahin ko kasi medyo maliliit. It was reported that the spokesperson of the Chinese Ministry of Foreign Affairs made a statement which contained the quoted section. January 24, 2026 po ang statement na ito. Certain Philippine Uniformed Service members, driven by personal political motives, have repeatedly made outrageous and absurd statements and habitually incite confrontation. Such behavior is despicable, Guo said.
A word of advice to relevant individuals in the Philippines: immediately stop making provocations and stop confusing right and wrong, or they will pay the price for what they did. Parang nagbabanta pa, no? Parang tinatakot pa tayo, ano? Sino ka? Sa palagay nyo, natatakot sa inyo ang mga Pilipino? Kung ang mga Coast Guard man namin at ang mga kasundaluhan namin ay hindi umiimik, ayan ay dahil sa ayaw namin na tumindi pa ang tensyon. Pero subukan ninyo, ang Pilipino handa sa anumang oras kung kinakailangan. Hindi namin hinahangad dyan. Pero kung kinakailangan, ang Pilipino handang pumalag. Hindi nyo nasisindak ang mga Pilipino, sa totoo lang. Habang winawalang hiya nyo kami, lalo nyo kaming ginigigil, sa totoo lang. Yun ang totoong nararamdaman ng mga Pilipino. Bisit na nga mga Pilipino sa inyo eh. Akala nyo sa sarili naming bakuran, sa sarili naming teritoryo, sa sarili naming bansa, dito ninyo kami sisindakin, dito ninyo kami babantaan, lalo nyo kaming ginigigil. Ha? Sa totoo lang, di ba mga ka-istorya, comment kayo kung kapareho ko ang nararamdaman po ninyo. Ewan ko na lang itong mga pro-China kung hindi, ano kayo nararamdaman? Masaya kayo na ang kapwa ninyo Pilipino winawalang hiya. Ito pa tinatakot, binabantaan pa. Pilipino ba talaga kayo? Di ba? The Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines strongly condemns such an affront to any of its members and reiterates that it shall not be cowed by any official of the PROC, whether in their homeland or as guests here. Matapang pahayag ng Department of National Defense, hindi nyo kami masisindak in literal na salita. Sa madaling pagkakasalin, hindi nyo kami masisindak dito sa sarili naming bansa. Diba? Ganyan talaga dapat. Ganyan dapat talaga. Diba? And we shall continue to speak against their lies and malign actions when such are committed. Tama. Ano gusto nyo kami pigilang magsalita sa mga kasinungalingan ninyo? Sa mga pambe-brainwash ninyo, di ba? The statement mentioned proves the unflinching and twisted attempt by the PROC to spread distorted narratives and to continue with its ineffective and distasteful campaign to bully smaller countries. The WPS and any of its features have never been part of the PROC, and we shall continue to perform our duty to stop the PROC's malign influence and illegal activities in our areas of jurisdiction. Mabuhay ang Pilipinas. Diba? Suportado ko yan, yung statement na yun ng National Department of National Defense. Kagaya rin kasi ng sinasabi ko, di nyo nasisindak ang mga Pilipino. Malabo nyong masindak ang mga Pilipino sa kalukuhan ninyo. Sa totoo lang, habang winawalang hiya ninyo kami sinisindak, habang binubuli ninyo kami, lalo kaming nagigigil sa inyo. Sa totoo lang. Diba? Comment kayo dyan kung iisa ang damdamin natin, mga kaistorya. Okay, tungkol naman kay PBBM, mga kaistorya, hindi raw po aabot sa 200 na pirma ng mga kongresista yung sa impeachment complaint. So malabong makalusot sa House of Representatives. Sabi ko na nga sa inyo, hawak ni PBBM ang alas. Huwag kayong kabahan. Ang kabado dyan, mga DDS, diba, mga kaistorya. Naniniwala si Kamanggagawa Representative Elijah San Fernando na hindi umano kakayanin ng mahigit 200 kongresista ang pipirma sa anumang impeachment complaint, katulad noong 19 Congress kung saan 215 kongresista ang pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, lahat na umano ng nangyayari sa kasalukuyan ay patungo sa 2028. Matatapos ni PBBM ang termino, hintayin nyo lang kasi mga DDS. Wag na kayong mga rap, nagpapagod lang kayo. Kung saan ang mga lumitaw na issue ay magiging dahilan para magdalawang isip ang mga kongresista kung pipirma sila sa impeachment complaint. So tingin ko hindi na ito basta-basta na madadaan na okay, sige, pirma tayo kasi may mga iniisip na yung mga yan na political motive nila for the 2028 election. Yeah, exactly. Nag-iingat na yung mga yan. Nakikiramdam na yung mga yan. Actually, dyan sa House of Representatives, yan mga kaistorya, kung sino dyan yung nakalitaw na bangka, dun yan sasakay. And of course, normal naman yun kung sino yung palpalubog na bangka. Sasama ka ba sa paglubog? No, natural, iiwanan mo yun. Yeah.
Yeah. That's how politics works. Ganun yun. Tanggapin mo natin o hindi, mga ka-istorya. Actually, ganyan nga din sinabi ni Leandro Leveste. Di ba? Di ba? Ipinaliwanag rin niya rin na ang pangunahing concerns ng mga Pilipino ay presyo ng mga bilihin at sahod. Wala kang speaking mga ka-istorya, nadagdagan po ang sahod ng mga kasambahay sa Metro Manila ng 800 pesos. Ang mga tao gutom, ang mga tao nahihirapan bumili ng pagkain, ang baba ng sahod. Ay nako, baguhin niyo ang konstitusyon. Kusang tatas ang sahod ng mga manggagawa. Ay sa totoo lang, pati ang korupsyon, mababawasan niya ng lubha. Kasi dito po sa 1987 Constitution, ang daling mangurakot, ang daling magtago, ang daling makalusot. Banguhin nyo yan. Sigurado, mabilis na uunlad ang Pilipinas. Sigurado, mababawasan ng lubha ang korupsyon. Bakit mababawasan ng lubha? Hindi mawawala ng tuluyan. Kasi mga ka-istorya, hindi ako naniniwalang 100% mawawala yan. Ang hangarin ko, at least 80% man lang, mga ka-istorya. Baguhin yung konstitusyon. Either federalism or parliamentary or combined. Maganda yun. Kaya lang, ayaw ng mga senador natin. Why? Ayaw. Sabi nga, mahigit 300 ba na charter change measures ang nakarating dyan sa House of Representatives. Dead on arrival lahat. Why? Marami sa mga yan, mawawala ng pwesto. Takot. At mawawala ng kurakot. Di ba? Kaya ayaw ba? Ganun ba? Possible na ganun. Mga ka-istorya, di ba? Di ba? Okay, tuloy tayo. Yung mga gagayahin ko yung terminong ginamit ng Department of National Defense sa mga DDS dyan. Kung ayaw nyo sa opinion ko, huwag kayong manood sa akin. As simple as that. Diba? Sabi naman ni Attorney Jesus Falicis, I just finished reading the impeachment complaint of both the Makabayan Black and DDS Black against BBM. Walang halong bias. Ang pangit nung sa DDS Black. Bakit ganun? Sabi ni Attorney Harold Respicio, ang dami nilang bigating avocado. Iyak sila. Ang nangyari, iyak. Iyak, mga ka-istorya sila. Iyak, bakit? Hindi umubra yung gusto nila. Wala. Hindi umubra, hindi lumusot. Atat nang ipa-impeach si PBB. Atat nang patalsikin si PBB. What nangyari? Bigaw. Bigaw na bigaw. Bakit? Di ba ang saya-saya naman ng mga DDS noong ang impeachment ay hindi po na-proceed forthwith? Di ba? Sa Senado. Yun yung sinasabi ko. Pag ikaw ang nakakalamang, tuwang-tuwa ka. Pero pag ikaw ang nalamangan, galit na galit ka. Di ba? Mga ka-istorya, ito pa, dagdag na lang. Umatake na naman si Senator Amy Marcos, si Manang Amy. Kunyari, nagmamalasakit kay PBB. Ha? Hindi ka lang. Nangyari doon. Dito yan, kay Yefeng So. Wait lang ha. Wait lang. Ito. Wait lang, kay Yefeng So yan. Pasensya na po kayo. Okay, ito. Pakiramdaman ninyo ha. Kung mararamdaman nyo ang sinasabi ni Senator Amy Marcos, play. Ang sinasabi ko, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan. Bakit ikaw? Talaga bang nagmamahal sa kapatid mo? Hindi. Kapatid mo nga gusto mong pabagsakin. Kunyari concern. Kunyari nagmamalasakit. Iba? Ha? Is that really you? Di ba? Gusto mo nga pabagsakin sa kapatid mo, sarili mong kapatid. Wala raw nag-aalaga kay PBBM. Maling-mali. Kasinungalingan. Unang-una yung First Lady, pababayaan niya ba yun? Kalukuhan naman yun, napabayaan yun. Mahal na mahal nga nilang isa't isa. Pangalawa, ang presidente ng Pilipinas may sariling doktor at nurse yan. Di ba? May maramdaman ng kaunti na di maganda, ipapadoktor ka agad yan. Di ba? Iwan ko dito kay Senator Amy Marcos. Anong pinagsasabi nito? Lang ang tanong ko, no? Ang health niya
ang bibigay. Talaga, Hindi, ikaw yung bumigay na. Ikaw yung bumigay na. Kakampi ka na ng kalaban ng kapatid mo eh. Kalabang ka na ng kapatid mo. Hindi mo na siya pinagtatanggol. Wala, dinudurog mo na siya. naman, kanya-kanyang agenda kayo dyan. Kayo rin, kanya-kanya kayo ng agenda. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya Okay. kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Hindi, nauna ka na ngang tinalikuran yung kapatid mo eh. Diba? Oh, panggulo lang yan. Ikaw yung pampagulo. Sa totoo lang, mana ngayon, ikaw yung pampagulo. Sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. Ikaw, hindi ka totoong nagmamahal sa kanya. Tinalikuran mo sarili mong kapatid eh. Ayan. Habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Really? Naku, Ang plastic ni Manang Aimee. Oh. Diba? Ewan ko sa'yo. Sabi naman ni Representative Luis Tro, kay Zaldico, ito, puntong-punto ito, tamang-tama ito, mga kaistorya eh. Ha? Di ba gusto raw pong mag-testigo sa impeachment via Zoom? Wow! Wow! Ikaw nga na itinuturing na most guilty pagkatapos eh, gusto mo ikaw pa yung papaboran? Di ba? Di ba? Ang sabi, iginiin ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na kailangang umuwi sa bansa ni dating Ako Bicol Representative Zaldico at manumpa sa komite kung siya ay titistigo sa impeachment complaint laban kay Pres Bongbong. Yeah, di ba ganyan yung sabi ko? Paano nila gagawin yun kung via Zoom lang? Pwede namang manumpa sa Zoom. Pwede. Eh, paano mo hahabulin yun? Tao na yun. Di ba? Kung may sablay sa mga sinabi niya at pinagbubula lang yung mga senador at ang publiko, paano mo na papapanagutin yun? Eh, kaya nga po mga kaistor, pinanunumpa, ano ho? Eh, kasi mga kaistor, ibig sabihin, ano mang sabihin niya doon sa mga statement niya, sa Senado, lalo na impeachment, liable siya doon. Ganon yun. Di ba? Kasunod ito ng pahayag ni dating kongresista Mike Defensor na handa si maging witness sa kanilang isinampang reklamo na hindi naman natuloy na bulilyaso kaya iyak ng iyak. Inihain ng grupo nila Defensor so on and so forth. Di ba mga kaistorya? Zaldico, kailangan umuwi sa bansa kung titistigo sa impeachment versus PBBM. Eh, ing na lang naman yung papayag na tumistigo yan via Zoom lang, di uuwi. Umuwi ka, harapin mo rin yung kaso mo. Titistigo ka, bigat nga nung kasong sinampasay, harapin mo yon. Tapos kung gusto mong tumistigo, pwede naman. Pero umuwi ka sa Pilipinas, personal kang tumistigo kasi manunumpa ka ron eh. Diba? Iwan. Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaction. Kinumpleto ko na ha ng inyong lingkod na may hatid ko sa inyo. Paki-share po at paki-like. Maraming salamat sa inyong mga sulit ka-istorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay rin po at salamat sa mga bagong viewers natin. Salamat higit sa lahat sa ating pong Panginoon. Pasensya na kayo. Kanina pa ako singhot ng singhot kasi itong sipon ko kasi hindi po ito viral. Ay kasi mga ka-istorya, ako po ay may allergy sa alikabok at usok. Nagmotor na naman ako kahapon. Ayun. Singhot ko na naman mga alikabok at usok. Ayan, sipon ko. Salamat po sa inyong lahat mga ka-istorya. Sa susunod po ulit natin na content. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Maaga po akong nag-upload ng video ngayon kasi po may pupuntahan ako mamaya. Hindi ako makakapag-live stream ng 3 PM. Alam kong lagi kayong nakaabang, kaya mga ka-istorya, hindi ko naman po kayo bibiguin. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood. Maraming salamat po.